Pero ang twist, suso ang sangkap. Kakain ba kayo? Ang babae sa viral video, puno. Dito nga pala sa amin, mahahanap ang mga buko sa taas ng mga puno, lalo na kung kakatapos palang umulan. dito namin natagpuan sa Sorsogon sa Bicol Region. Ako po si Cecil. Paborito ko talaga manghuli at kumain ng buko. Ang uri ng suso na nasa video ay tinatawag na buko. Hindi po buko. Coconut po yun. Ang mga buko o tinatawag din nilang bayuko ay sagana raw sa lugar ni na Cecil sa Sorsogon. Kalimitang makikita mga ito sa mga puno at dahon. Pero ang tanong, kapareho ba ito sa kilala nating suso sa Maynila? At ligtas nga ba itong kainin? Parang mas malaki kaysa sa mga nakikita natin sa Maynila, ano? Kaya kontrobersyal to, medyo sa kanal natin kinukuha eh. At syempre, ang ginagapangan, madumi. Naku, sarap. Inadobo, no? Ngayong umaga, aalamin natin ang mga kasagutan dito mismo sa kanilang lugar. Sakto at maulan. Maglalabasan ng mga suso. Dito po talaga ako lumaki sa Sorsogon po. Tubong Bicolana po talaga. Matagal ko na pong alam na mayroong buko sa lugar namin at matagal ko na rin pong alam na kinakain po. Kasi yung mga manginginom po dito sa amin ay ginagawa po talagang pulutan. Noong una, hindi naman daw talaga kumakain si Cecil ng suso. Sabi ko parang nakakadiri, ganun po yung iniisip ko na. Medyo chewy siya pero malambot po. Dating teacher si Cecil at sa kagustuhan niyang mapaganda ang estado ng daycare center sa kanilang lugar. Nakarang araw pa nga ako naghahanap ng uraro kasi gusto ko talaga na may tanim kami dito sa aming taniman. Nag-umpisa siyang mag-vlog dito. Nakalaunan ay naging full-time job na niya at ang mga content niya. Iba't ibang pagkain at pasyalan sa kanilang probinsya. Kakatapos pa lang po umulan. Sabi ko, what if manguha kami ng kapatid ko tapos diretso na namin gawin content at the same time po, mayroon kaming ulam. Talaga namang maning-mani na lang sa kanyang pangunguha, oh. Papunta pa nga lang kami sa gubat kung saan kami mangunguha pero may nadaanan na kami dito sa gilid ng kalsada na umaakyat. Hindi ko nga inaasahan na makakakita kami dito. Napakadali nga lang naman hanapin basta talasan mo lang ang mga mata mo. Napansin niyo rin ba ang maraming suso na naglalabasan pag umuulan? Ganito kasi yan. Banta para sa mga snail at slug kapag sila'y natutuyot. Kaya naman mahilig sila sa wet season dahil hindi nila kinakailangan ng maraming energy para maglabas ng mucus. Kapag mahalumigmig o sa Ingles ay humid, nagiging active din ang mga suso. So nasaan sila tuwing tagtuyot o drought season? Nag-hibernate sila at naghihintay ng susunod na pag-ulan. Damo-damo ang araw mo, Kuya Kim! Samantala, halo-halo naman ang reaksyon ng mga netizens sa paghuli at pagkain ni Cecil ng suso. Pagbasa tayo ng ilang komento sa kanyang posts. Nakakain pala yan, laso ng tingin namin dyan. Snail is not safe to eat. Kadiri. Sorry, kanalis kanal. Si Cecil dead maraw sa ilang comments na nagsasabing delikado itong kainin. Lalo pa't paborito raw ito sa kanilang lugar. Sa paghahanda raw ng buko, importante ang paglinis ng mabuti nito. Banlawan sa tubig para maalis ang dumi at ang mga kinakain ng buko. Saka itong pakuluan. Hindi ko na nga dinagdagan ng tubig kasi ang sariling laway nila magpapakulo sa kanila. Kapag naluto na, madali na itong matanggal sa shell. Ang mga buko, inilagay sa tubig na may tawas. Sa parang ito, maalis ang laway o yung malas slime nito sa katawan. Kung wala kayong tawas ay pwede naman suka o di kaya naman asin. Ang malas slime na nilalabas ng suso ay tinatawag na snail mucin. At ito ang nagsisilbi nilang glue kapag umaakyat sa mga puno o pader. Ito na rin ang nagiging trail para mahanap ang mga kapwa nila suso. Pero sa mga tao, lalo na yung mahilig sa pampaganda, kilalang beauty trend ang snail mucin para sa mga cosmetic at skincare products. Curious ba kayo kung ano itong patigas na pinipisil ni Cecil para lumabas? Bukod sa shell na tinatanggal ni na Cecil sa video, ang matigas na parte ng buko ay ang radula na nagsisilbing tila nila. May ngipin ba sila? Ang sagot, oo. At libo-libo, pero hindi katulad ng ngipin natin. Pag malinis na, pwede na itong lutuin. Lagay na natin ang mga ginayat na buko at haluin natin at dahil na daw busagata ang luto natin dito, kaya naman naglagay na ako ng 2 kutsarang toyo at 1 kutsarang suka. Parang ang sarap ah. Naluto na nga kaya naman
Kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Kumakain ka ba ng suso? Suso. Anong klaseng suso ang kinakain mo? Suso. Itik. Susong itim, yung kohol. Hindi naman yung sa probinsya, yung maliliit, yung ganito kalulak. Yung maliliit. Nilalagyan ng nyug. Yung gata. Gata? Langka. Alam mo ba na may uri ng suso na kinakain sa Europe pero sila tinatawag na escargot. Escargot sa France. Sabi mo escargot. 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 Dito naman sa India, ang tawag ay sate kukul. At dito naman sa atin, sa Bicol, may suso din. Nakakain ka na nung tinatawag na buko? Buko. Oo, buko. Nakakain ka na? Yung malaking shell. Malaking shell? Masarap, di ba? Ang dami mo alam, Kuya Kim. Dapat, kayo rin. Doc, safe ko ba kainin yung suso na yun? Sa probinsya, mas safe siya dahil mas malinis. Pero dito sa Manila, mas hindi ko siya suggested since mas polluted ang area. Parang kakaiba yung species ng suso na nakita natin sa video kumpara doon sa mga suso na nakikita natin sa Maynila. In general naman, mas safe talaga ang terrestrial na mga suso natin. Pero doon kasi sa lugar nila, mas kumakain ng mga dahon. Ngunit dito sa Manila, paminsan madami tayong mga rat at saka nagpo-produce sila ng mga feces. Ngayon, itong mga feces na to, paminsan kinakain ng mga suso na ito. Kaya itong mga suso na to, magdadala sila ng tawag natin rat lungworm. So, pag nakain ng isang tao yun, talagang magkakaparasite sa loob natin at magkakaroon posible ng meningitis. Nakakatakot pala kumain ng suso kahit anong species. Yes po. Ngunit, may paraan ito para malinis siya. May paraan ito para tamang lutuin siya. Thank you po sa impormasyon, Kuya Kim at Sir Russell. Sisiguraduhin ko po na malinis ang kakainin naming buko. Talaga namang sa malinis sa kapaligiran, tayong mga tao rin ang pwedeng makinabang. Damo-damo ang aram mo, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.